Victor's Day mga ikumpare, ngayon bibigyan ko kayo ng 7 tips kapag pupunta kayo sa Taytay Market. Malamang kaya ka pupunta dito, gusto mo makatipid, gusto mo makita kung ano yung mga bagong design na mura. And also, kagaya namin, pupunta kami dito para mag-resell din ng items or mag-isip ng mga trendy sa market para ipagaya namin sa mananahe namin. Now, ito yung 7 na ibibigay ko sa'yo at bibigay ako ng bonus na isa sa dulo na makakatulong din sa'yo paano mo ma-enjoy ang pagpunta mo dito sa Taytay Tiange. Number 1, lunchtime is the best time for you to go here. Well, syempre timing lang, pero sa dalas namin pupunta dito halos twice a month dahil malapit lang kami. Lunchtime pinipili namin dahil dito na kayo magkakain ng tanghalian dahil mura naman yung pagkain. And also, marami ng parking, marami nang nagsialis. Pati yung mga seller nandito na rin sa mga tindahan nila at maraming bukas kapag lunchtime. Number 2 is bring tote bags. Magdala na kayo ng sarili nyong malaking bag kung maaari. Eco bag, kaya, magagaan lang naman to. Basta bring your own bag kasi talagang magugulat ka yung kayang bilhin sa mall 1 week na natatagal sa'yo dito sa Taytay Tiange. Number 3 is humanap ka ng kasama or magpapasabay ka na. Kung may friend ka, pinsan ka na nakikipagplastikan sa'yo, bili kayo pareho tapos bigyan mo yung sira sa kanya. Di biro lang. Hoy! Alam mo, kasama, pinsan, yan si wife nyo, kasama yung kapatid niya kasi it's cheaper by the dozen. Dito, 3 lang wholesale na nila yung tinatawag, less 20, less 10, or less 30. Ganun lang naman yung patong nila dito, maliliit lang naman. So, mas maganda may kasama ka na somehow may katulad kayo na design or pagkakakat ng mga bibili nyo na damit dito sa Taytay. Number 3 is have a look in mind bago kayo pumunta dito. Ano ba yung gusto nyo bilhin? Huwag kayong pupunta dito na plain-sighted lang na bahala na kung ano makita. Maubos pera nyo dito kasi lahat parang bagay sa'yo, pwede sa'yo. Lahat, ano yung theme mo? Kami pagpunta namin dito, halimbawa, ayan, namasyal sila kasi magkakaroon kami ng travel sa Bohol next month. Kaya bibili na sila ng mga gamit. So, pili kayo para alam nyo kung saan kayo pupunta. Kasi nakakapagod dito, iba-ibang spot dito, halo-halo. So, pili ka lang ng gusto mong bilhin. Halimbawa, may bibilin ka dahil mag-apply ka ng trabaho, event, may birthday, may swimming. So, pili ka lang ng have a look in mind bago ka pumunta dito para hindi ka na napapagod at makakatipid ka rin. Number 5 is scan before you buy. Magugulat ka dito, may mga different pricing naman na halimbawa, nakita mo ang mura dito tapos yun yung bibilin mo tapos pupunta ka doon, mura na mas maganda pa. So bilisan mo lang, daanan mo lang muna yung kada pwesto tsaka ka bumili. Ganun yung ginagawa namin dito kasi nakaka-disappoint minsan yung mas gustong-gusto mong design dahil you have a look in mind, medyo hawig lang dito dahil bumili ka kaagad, binili mo na pareho kasi mura din naman compare sa mall. Kailangan, you need to scan. Mabilis lang naman at exercise mo na to. Kung may gym schedule ka, palitan mo yung araw mo, ito yung gawin mo kasi talaga nakakapagod. Yeah, susunod natin is dress comfortably and protect your gadget. Sinusuot ko dito lahat ng komportableng damit, yung maluwag, short, hindi na kami kailangan mag rubber shoes dito kasi maalikabok, maputik. At also yung gadget nyo, kaya kami ang mga bag namin dito puro nakadikit sa katawan. Hindi natin sigurado dahil masyadong maraming tao at laging nagbibigay ng warning yung management dito na protect your gadgets, ingatan po natin ating mga mahalagang. And next natin, last is mas less conducive, mas mura or habang umiinit or hindi mas komportable, masikip, mabaho, mainit. Yung reklamo ni John Lloyd, kadalasan mas mura yung mga tinda doon kasi mas mura yung pwesto. But syempre, bigyan ko kayo ng tip. Minsan, yung nananahi dito, 3 yung tindahan nila nakaspread out sa bawat island dito. Ibig sabihin mga lugar-lugar. Okay, and the last natin, yung tip na ibibigay ko sa inyo, yung bonus natin is do the envelope system. Magkano ba yung gusto mong gastusin dito? Nakalimutan ko sabihin, yung envelope system pala ay yun kung saan magdadala ka ng envelope or wallet na nandun lang yung perang gagastusin mo. For example, 1,000 pesos. Tag isang envelope, 1,000 pesos, yun lang yung gagastusin nyo. Hindi kayo pwede sumumara dun. At kasama dun sa 1,000 pesos yung pagkain nyo. Ibig sabihin, 1,000 pesos yun lang ang gagastusin. Hindi na pwedeng sa sobra. Kasi kami,
lagi kaming 1,000 peso lang, nakalimit lang kami doon. Kasi kung hindi namin ililimit yung sarili namin, dadami yung damit namin na hindi namin sinusuot. We've tried that nung first years namin dito. Bukod sa lumaki kami, tapos hindi na kailangan yung damit na yun, pinamimigay na lang namin. That's good naman. Doing the envelope system is natitrain ka na mag-stick lang sa budget mo, and also mas mapipili mo yung maganda yung talagang gusto mo. I hope you learned something dito sa Taytay. Gawa pa tayo ng maraming content. See you later, alligator. Mga ikumpare, Victor's Day. Hello ate, magkano yung mga gantong short? Eto, 130. ito mga plus size. Madam, magkano po mga plus size? Eto ma'am, anong mga short to?